Magandang araw sa ating lahat mga farmers. And I'm back. So sa video natin na to ay i-update po natin itong ating munting farm kung ano na bang nangyari. Bali matagal-tagal din kasi tayo na hindi nakakapag-upload ng ating mga video. Halos lagpas isang buwan na mga farmers. Pero hindi po ibig sabihin nun kahit na hindi po tayo nakakapag-upload ay hindi po ako tumigil sa aking ginagawa dito. Bagkos, ngayong araw nga ay ipapakita natin yung mga naging resulta ng ating mga ginagawa mga ka-farmers. And ayun, wag po sana kayong magtaka dahil nga kokonti na lang po yung mga alaga natin dito. Dahil itong mga nakalipas na buwan, marami po tayong naibenta. And nagtira lang po tayo ng ating mga breeders na gagamitin po natin sa pagpaparami ng ating mga alaga ulit. So marami tayong nabenta, gaya nga po ng mga native na baboy natin, yung mga biik, naibenta po natin. Kambing, nakapagbenta rin po tayo mga farmers. Medyo maganda-ganda po yung kitaan natin last month. And sana magtuloy-tuloy mga farmers para patuloy pa rin itong ginagawa natin dito sa ating munting farm. At makatulong po sa ating pag-i-improve. So, mayroon po tayong isang pabo dito na aking hiniwalay. Dahil binubuli po siya ng tandang natin dyan sa kabila. And hiniwalay ko muna mga farmers, baka naman may stress. At syempre, may mga panabong tayo dito. Ito yung napapisa natin noon. Bulik po siya, so sayang yung tatlo, namatay po sila mga farmers. Dahil nga sa naging abala po tayo. And hindi natin sila naalagaan ng mabuti. Gaya rin po nito, yung isang aso natin dun sa may harap, dinala na natin dito dahil napapabayaan din natin doon. Bihira na kasi tayong pumunta doon, bali dumadaan lang tayo doon para magpakain ng ating mga alagang native na baboy and ilabas yung ating alagang tupa. So yung mga kambing kasi natin bali dito na po natin sila dinadala. Kung maalala nyo, may kubo pa tayo dun sa taas na isa. So doon po natin nilalagay yung iba nating mga kambing. At dito, papakita lang po natin, mayroon po tayo ditong 10 piraso na panabong na manok. So ito po yung napapisa natin sa ating pag-breed. So ayan. And meron din po tayong dalawa dito. So ayan, panabong din po ito, yung dalawa. Sayang nga lang sa 6 na pinapisa natin na itlog ay 2 lang po yung napisa. So dito naman 9 na piraso, Brahma and native po na manok, halo na po sila. So konti-konti na lang po yung alaga natin mga farmers. At dito medyo naiba yung forma dahil nga sa tayo po ay nag-aayos dito sa ating munting farm. At nandito yung ating mga breeders na Brahma. So ayan, mga natin, nagpapapure po tayo mga ka-farmers ng mga Brahma for egg production. And dito nandito pa rin po yung ating matandang tandang, and may 2 siyang kasama. So maganda pa rin po yung tandang natin, kaya hindi pa natin dinidispose. So kalakasan pa po niya mga ka-farmers. And puntahan natin yung pinakamalaking kulungan or yung ating breeding pen. So ayan, halo-halo na po dito yung ating mga ibang manok, mga pato, and syempre yung pabo. So ayan mga farmers, halos ang natitira po dito lahat na alaga natin ay breeders po natin para sa pagpaparami pa. And ito mga farmers, ito po yung bago sa ating munting farm. Kitang-kita nyo naman mga farmers, napakalaki po yung pinagbago niya mula po nung last na tayo po ay nag-video dito. So ayan, actually hindi pa siya totally natapos pero makikita nyo naman mga farmers, napakaluwag na and may kubo na rin siya mga farmers. And ang kagandahan po nito, ako lang po yung gumawa mag-isa dahil abalang-abala po yung ating mga tropa
So, kaya ko naman palang gumawa mga ka-farmers. Hindi nga lang siya ganun ka pulido. Pero at least, makita nyo naman, maayos naman. And, syempre, nandito na rin po yung ating mga RTL na manok. So, papasok po tayo sa larangan ng paitluging manok. So, mga farmers, bali dumating po sila noong December 16. Mag-iisang linggo na po sila sa atin. And hindi pa po totally tapos itong ating pabahay. So, naano po kasi tayo, no? Kinulang tayo sa oras dahil wala po akong kasamang gumawa. And dahil nga sa may mga manok tayo dito, mayroon ding kambing. So, kumakain ng feeds. Alis dyan. So, mga farmers, mag-iisang linggo na sila bukas dito sa atin, itong ating mga RTL. And hopefully, by this coming January, ay mangingitlog na po sila. Sana mangitlog na po sila mga farmers. So, makulit tong kambing natin. Ayan. So, 96 heads po sila, no, mga ka-farmers. And nagpapasalamat po tayo sa nagbigay ng cage sa atin para mayroon pong mapag-umpisahan. So, medyo may kamahalan din po kasi yung cage, no, mga ka-farmers. And yung manok po natin na RTL ay nabili po natin ng 445 po ang isang piraso. So, kayo na pong bahalang mag-compute kung magkano po yung nagastos natin dito sa ating mga manok. So, napakalaking bagay po itong cage dahil nga sa libre po siya. But sa susunod, plano pa nating kumuha mga farmers ng 96 heads po ulit. So, dito po natin siya ipupwesto sa makalat na to. Kasyang-kasya na po dito mga ka-farmers yung dalawang cage na pagtatabihin. Nasukat na po natin yan bago po natin ginawa itong kanilang pabahay mga ka-farmers. Pero syempre hindi naman po ito yung talagang pupwestuhan ng ating mga RTL mga ka-farmers, itong mga paitlugin natin. Dahil itong ginawa po nating pabahay na to ay balak po nating gawing bahay ng ating mga free range na manok. So, paitlugin din po mga farmers, mga decal brown siguro. Pero balita ko mga farmers, yung lahing decal brown ay wala na. Yung pinagkukuhanan, yung company mismo mga farmers. Pero yung mga manok na ganon is meron pa rin po tayong makukuha. Kaya lang iba ng company ang pagkukuhanan. So, ayun mga farmers, no? Isa po itong milestone na na-achieve natin ngayon dito sa ating munting farm, sa ating pagsisikap at syempre sa ating ginagawang effort. So, napakaganda na po mga farmers. Unti-unti na po nating naayos itong area. So, imagine nyo dati kung anong style niya nung binibideo pa natin to. So, napakalaki po ng kanyang pagbabago. At kita nyo naman mga farmers, tuloy-tuloy pa rin talaga yung ating ginagawa dito. So, nandito na po tayo sa may bandang harapan. At naglagay din po tayo dito ng tent. So, itong tent na to, nilagay po natin doon dati nung ginagawa po natin tong pabahay mga farmers. Dahil tuloy-tuloy po kasi yung pag-ulan dito sa amin hanggang sa ngayon. Kung kita nyo is talagang basa pa. Ginamit po natin ito na lagayan ng mga gamit natin noon. Dahil doon sa pabahay nating isa ay medyo may amoy na po dati doon mga ka-farmers. So yung pato kasi natin, hanggat may tubig, po sila, parang nilalaro nila yung tubig mga farmers. So ayan. Lahat po ng kambing natin ngayong araw ay pinakawalan natin dahil nga sa grabe po yung buhos ng ulan kanina. So nandun po yung iba. Ayun yung isa. At yung iba po is nasa taas mga farmers. Ayun. Hindi natin makita dito yung ibang mga alaga nating kambing. So ito po yung ganap ngayon mga ka-farmers dito sa ating
munting farm na binubuo. So medyo mabagal yung progreso dahil bukod sa ako lang mag-isa ang gumagawa mga ka-farmers, medyo bitin po tayo sa pinansyal. Mas mabilis sana to kung mag-rent tayo ng machine para sa pagpatag ng lupa. So medyo may kamahalan kasi mga ka-farmers, kaya tinatyaga po natin. So okay naman dahil nakikita naman po natin yung resulta mga ka-farmers. So ayan. So sa susunod na video natin, ipapakita din natin yung ibang mga alaga pa natin. And I hope na madagdagan pa mga ka-farmers. Lalong-lalo na itong mga RTL natin. So imagine kung malagyan pa yan ng another 96. So maganda. Ang problema lang talaga mga ka-farmers, medyo may kamahalan talaga yung paitloging manok. So yung dalawang set kasama na yung kulungan, nasa 60 rin po yung magagastos, kaya medyo nagdadahan-dahan po tayo mga farmers. So ayun na, ito po yung natin ngayon, may papakita natin ngayong video na to. So medyo matagal talaga na hindi tayo nakapag-upload na mga farmers, pero worth it naman kasi kita nyo naman mga farmers, hindi lang po natin basta napatag itong area. Nakapagpatayo po tayo ng kubo. Ang kagandahan, nakargaan na rin po natin ng mga paitloging manok. So ako lang po mag-isa ang dumali nito mga farmers. At kaya naman pala. So tsaga-tsaga lang talaga mga farmers kung meron tayong gustong marating sa buhay.